Nothing I can say won't fade. Just for a moment, when you're not hurting, this is our last goodbye. Stay tonight, even just for a moment. This is not a landfill. This is the ocean. More than 8.3 billion metric tons of plastic has been produced globally in the last 70 years. The Philippines is the third largest contributor of plastic waste in the world's ocean. There are causes of water pollution: the sewage in the wastewaters, damping, oil pollution, the acid rain, industrial waste, diseases, ruination of the ecosystem, eutrophication, and many more. All living organisms require water for survival. All oxygen-dependent organisms need water to aid in the respiration process. Water has many uses for organisms. But because of us, we have this kind of issue. In our community, we are experiencing this kind of problem. These are examples of water pollution in our community. So water pollution is really a major problem in the Philippines. So according to the government monitoring data, up to 58% of the groundwater tested was contaminated with coliform. There are many solutions to solve this issue. Pick up litter and throw it away in a garbage can. Avoid throwing motor oils in the ocean. Don't throw garbages everywhere, it will damage the drainage. Those are some solutions to solve this issue. The report found that a lack of clean water limits economic growth by 1/3. It called for immediate global, national, and local level attention to these dangers which both developed and developing countries face. So clean water is a key factor for economic growth. Deteriorating water quality is stalling economic growth, worsening health conditions, reducing food production, and exacerbating poverty in many countries. It was said by the World Bank Group President David Malpass. Now, we should start to take action. Let's save Mother Earth. Magandang araw sa lahat. In this video, I'm going to talk about issue here in our community. What is this issue? And the cause and effect of this issue. So, ang issue na ito ay ang brownout and blackout. Palagi na lang brownout, palagi na lang blackout. Like 6 PM to 9 PM, mag-blackout or mag-brownout. And kinabukasan na naman 6 AM to 9 AM. So, ang pinaka-apektado dito ay tayo ng mga consumer. Because alam naman natin na ang kuryente ay isa sa pinakapangunahing pangangailangan natin sa ating daily lives. Gaya ng mga appliances natin, mga cellphones, mga device natin, mga tools na kailangan ng kuryente. So, kung walang kuryente, hindi natin ito magagamit. Napakalaking epekto nito sa atin. Why is this happening? Bakit ito nangyayari? So, maraming factor, no? May mga factor kung bakit nangyayari ang ganitong issue na brownout and blackout. Isa na dito ay ang pagkasira ng mga electrical structure nila. So, kailangan nila mag-blackout in that particular area kung saan yung apektado, kung saan may sira yung mga structure para ayusin nila ito. Nang sa ganun, magiging maayos na naman ang daloy ng kuryente. Isa pa rito, yung kakulangan ng supply ng kuryente. Kasi nga, nagkakaroon ng shortage ng kuryente, so i-regulate nila ang paggamit ng mga consumer
ng kuryente. Kaya magba-brownout sila, tapos i-on na naman nila para hindi maubos agad ang supply ng kuryente. What would be the effect of this issue? Kasi nga, yan, walang kuryente. So maraming delay ang mangyayari sa negosyo, sa trabaho, at sa mga services. Like for example, may shop ka. Alam naman natin sa shop, maraming tools, mga equipment ang kailangan ng kuryente. So kung walang kuryente, hindi magagamit ito at madidelay ang mga schedule na kailangan mong tapusin sa araw na iyon kung walang kuryente doon. So waste of time dahil hindi mo nagawa yung dapat sana ay magagawa mo na sa araw na iyon. And kami din, meron kaming konting negosyo na peanut butter production. Kung walang kuryente, hindi kami makakaproduce ng peanut butter na sana ay nakaschedule na sa araw na iyon na mag-produce namin ang ganito karaming peanut butter for our client. So kung ma-delay yun, may loss na mangyayari sa aming negosyo. Dahil sa mga delay na ito, epekto rin ito sa ating bansa. Maaaring bababa ang ekonomiya ng ating bansa. At ang pagbaba ng ating ekonomiya ay makakaapekto rin sa mga bansa na nakarely sa mga services and products natin. For example, may isang bansa na in-demand ang product natin sa kanila at nakarely lang sila sa production natin. Dahil nga sa palaging brownout at palaging blackout na issue, ay hindi natin naabot ang dapat nating ma-produce ng product na ito in that particular time. So magkakaroon ng shortage of supply na i-epekto naman ito sa bansa na iyon. Dahil nga nagkaroon sila ng shortage of supply, tataas din ang presyo nila. So how to regulate this issue? Paano ba ma-regulate ito? At paano maiwasan? Kasi nga kuryente is very essential. Kailangan natin electricity para mapagana yung mga tools at mga kagamitan na kailangan natin for our daily work and jobs and services at mga negosyo natin. So dahil hindi naman tayo parte ng company na nagsusupply ng kuryente, ang magagawa lang natin bilang consumer is to regulate our use of electricity. Kailangan natin gamitin ang electricity sa tamang paggamit. Nang sa ganon, hindi magkakaroon ng shortage at walang mangyayaring brownout and blackout. Isa sa mga issue na kinakaharap ng aming barangay ay ang mga polusyon o basura. Sa tuwing dadaan ka sa mga bakanteng lote, ilog, kanal, eskinita at estero ay may makikita kang basura. Sa 19 kong paninirahan sa aming barangay ay hindi pa rin nila nasusolusyonan ang mga problema sa basura. Ilang programa na ang ginawa para dito, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring resulta. Ang mga larawang inyong makikita ay halimbawa lamang ng mga basura ang makikita nyo sa aming barangay. Isa ang basura sa mga pangunahing problema na kinakaharap ng bawat barangay. Kung meron ngang pagkakatulad ang mga barangay, ito ay ang mga problema sa basura. Marahil para sa nakakarami, ito ay hamak na basura lamang. Ngunit para sa mga iba nating kababayan, ito ay isang biyaya. Dahil sa napagkakakitaan nila ito at para sa mga kababayan nating walang trabaho, ito ay malaking tulong. Nang dahil sa pangangalakal, may mga nakapagtapos ng pag-aaral at gumaan ang buhay. Ngunit ano nga ba ang kinalaman ng globalisasyon sa problemang ito? Ayon sa environment.co, dahil sa globalisasyon, mas napapadali ang pag-export at pagpapakilala ng mga iba't ibang produkto sa ating bansa. Kadalasan sa mga produktong ito ay gumagamit ng plastic bilang packaging. At ang problema sa plastic ang pinakamahirap na gawa ng solusyon. Sa katunayan, 2.7 milyon na tonelada ng basurang plastic ang nagagawa ng Pilipinas kada taon at 20% nito ay sa dagat ang bagsak. At ayon pa sa ibang datos, 48 milyon na shopping bags ang ginagamit ng Pilipinas kada araw. Madalas na ginagamit ang plastic bag bilang packaging, gawa na rin dahil sa mas mura ito. At dahil na rin sa globalisasyon na mas nagiging mura ito. Mahaba-haba pang panahon ang kakailanganin upang magkaroon ng permanenteng solusyon sa problema sa basura. Sa ngayon, may mga alternatibong solusyon upang mabawasan ang mga problema sa basura, gaya ng paggamit ng eco bag at paggamit ng paper-based packaging sa mga produkto.
May mga iba ring kumpanya na nare-recycle ang mga plastik na basura upang gawing upuan at iba pang kapaki-pakinabang na produkto.